Rodrina. Ako naman si Binibining Angeline Romano Talino. Ako si Binibining Joy Cadalio. Ako naman po si Renata Maya Rina. Ako naman po si Lupe. Ako naman po si Jessamine Visitacion. At kami ang pangatlong pangkat. Kami po ngayon ay naatasan na ibahagi sa inyo ang nilalaman ng Kabanata 3 na may pamagat na mga katutubong sayaw na mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa at ang kultura ng sayaw. Ano ang kulturang popular? Kung noon ay radyo, dyaryo, telebisyon, at magazine lang ang ating media para malaman kung ano ang puso o ano ang sikat at ano ang popular, sa panahon ngayon, napakamoderno na ng teknolohiya at napakadali na para sa mga tao na makiuso at magpauso sa pamamagitan ng lahat ng uri ng media. Lahat ng mga nabanggit kanina at idinagdag pa ang internet. Bakit ba napaka-importante sa mga tao na makasabay sa uso? Ano ba talaga ang kulturang popular? Ating alamin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng puso o sa mas formal na kilala ito bilang isang kulturang popular. Ang kulturang popular ay masasabi nating isang paraan ng mga tao para maramdaman ang pagtanggap sa kanila ng nakararami. Ang kulturang popular ay kadalasang nagbibigay ng definisyon kung ano ang maganda at kung ano ang katanggap-tanggap. Ang kulturang popular ay maaaring teknolohiya, pagkain, kasuotan, musika at marami pang iba. Ito ay ang mga pinagsama-samang kultura na itinakda ng mga makapangyarihang tao, kumpanya at bansa. Ginagamit ito ng mga ordinaryong tao para maipahayag ang kanilang pagsang-ayon sa isang kultura, pati na rin na maipakilala ang kanilang mga sarili. Bago natin tuklasin ang kultura sa kasalukuyang panahon, balikan muna natin kung ano nga ba ang katutubong sayaw. Ano nga ba ang katutubong sayaw? Ang katutubong sayaw ay isang uri ng sayaw na binubuo ng isang pangkat mula sa isang lugar. Ito ay karaniwang nagpapakita ng mga kultura, tradisyon, paniniwala at mga pang-araw-araw na gawain ng isang partikular na pangkat. Ang katutubong sayaw ay maaari ring tawaging etnikong sayaw o traditional na sayaw. Kilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng magagandang kakaiba at malikhaing kasanayan sa larangan ng sayaw. Binayaan ng mga Pilipino ng mga magagandang talento sa pagsayaw. Sa kadahilanan ito ay hindi mapagkakailang mahilig ang karamihan ng mga Pilipino sa panonood ng iba't ibang klase ng sayaw, hindi lamang ang mga matatanda, kundi na rin ang mga kabataan. Sa paglipas ng panahon ay nagbago o nadadaragdagan ng mga uri ng sayaw na nakikita o napapanood ng mga kabataan. Ay isang katutubong sayaw na nagmula sa Leyte. Tumutukoy ito sa isang linggo ng pag-aayos ng lupa para sa pagtatanim ng bukid at iba pang gawain sa bukid. Kasama na dito ay ang pagpapatayo ng bahay. Tuwing tanghaling tapat ay nagtitipon ang mga tao upang mananghalian at magpahinga. Sa mga oras na iyon ay pinapatugtog ang musika ng tiklos gamit ang iba't ibang instrumento gaya ng lota na sinasabayan ng gitara at ng tambol habang isinasayaw ito ng mga magsasaka. Ito ay kombinasyon ng awit, sayaw, at debate ng mga lalaki at babae. Ito ay tagisan. Ito ay husay sa musika at katuwiran. Ang debate ay karaniwang umiikot sa taksang pag-ibig. Ito ay karaniwang nagsasadula ng magpag-aalay ng lalaki ng bulaklak sa napupusoang kababaihan.
Ang pagtanggap ng bulaklak ay tanda ng pagsang-ayon ng babae sa inaalay na pag-ibig sa kanya. Nagmumula pa sa sinaunang tradisyon ang balitaw. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa kapuluan, ito ay ginaganap tuwing may kasiyahan at iba pang mga pagdiriwang. Sa pagdaraos ngayon ng balitaw, karaniwang sinasaliwan ito ng gitara o arpa. Lalaki ang tumutugtog ng gitara habang idinaraos ito. Ang sayaw na inuring sa ilalim ng sayaw ng Baybal. Nagmula ito sa Lake Cebu, South Cotabato. Ang kasabuyon ng Tivoli ay naglalarawan ng isang polygamous na sa lalaki sa proseso ng pagpili ng kanyang asawa mula sa 4 na kapatid na babae na nagpapaligsahan para sa kanyang atensyon. Ang pagkikiling ng mga kwintas at brass ay nakampana sa kanilang baywang at bukong-bukong ay nagbibigay ng saliw sa musika. Ito ay isang sayaw na kung saan ay tinatawag na kontemporaryong sayaw. Sa Ingles, ang ibig sabihin nito, modernong sayaw. Ang kilusan na kung saan nagmula sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang mga tinatawag na nagpalaya mula sa tinanggap, pamantayan, direksyon na nilikha upang samahin ang bahay at sayaw.
sa pamagitan ng isang view, mundo batay sa idea, kalayaan ay dapat nito ng espiritu. Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me what it's like. And let's fall in love one more time. I need you now by my side. It tears me up when you turn me down. I'm begging please. Ano nga ba ang kaibahan ng pagtuturo noon at ang pagtuturo ngayon? Malaki ang pagkakaiba ng disiplina sa pagtuturo noon at sa pagtuturo ngayon. Noon, may karapatan ang mga guro na magdisiplina ng mga estudyante. Ginagamitan ng kamay tulad ng pamalo, pagpapaluhod sa asin o munggo, pagpaparusa sa mga bata sa gitna ng initan kapag hindi sumusunod at kapag hindi nakikinig. Samantalang sa panahon ngayon, ang mga bata ay tumigas na ang mga ulo sapagkat mayroon na silang karapatan na magreklamo ng isang guro kapag sila ay pinagbubuhatan ng kamay. At maaaring mawalan ng lisensya ang guro sa pagtuturo. Ang pagtuturo noon ay nakafocus sa teacher-centered, kung saan ang guro ay maraming sinasabi at ginagawa habang ang mga bata ay nakikinig lamang o ito ay tinatawag natin na lecture method. Samantalang ngayon ay learner-centered naman ang ginagamit, kung saan mas maraming aktibidad ng mga bata kesa sa guro. Ano nga ba ang kaugnay ng kulturang popular na subject sa kursong pang-edukasyon? Ang kulturang popular ang kadalasang nagbibigay ng desisyon kung ano ang maganda at kung ano ang katanggap-tanggap. Ito ay pinagsama-samang kultura na itinakda ng mga makakapangyarihang tao, kumpanya at bansa. Ang kahalagahan ng kulturang popular ay sobrang pagdedepende sa abilidad nitong pagre-representa sa ating identidad ng isang kultura sa pamamagitan ng pag-uunawa kung bakit nabuo ang isang bahagi ng kultura at kung ano ang kinakaloob nito sa kasaysayan. Ang pinaka-epektibo na pamamaraan sa pagtingin nitong kulturang popular sa akademikong perspektibo ay ang pagsusuri sa kung paano ito binibigyang pagkahulugan o pag-uunawa ng mga tao at kung anong sinasabi nito sa isang panahon.